Aksidenteng nakita ng babae na palihim na pinagpapalit ng kanyang matalik na kaibigan ng kanilang mga sanggol. Ngunit hindi siya agad kumilos para pigilan ito, sa halip hinintay niyang umalis ang kaibigan, saka siya pumasok sa silid ng sanggol at tahimik na ibinalik sa dating lagayan ang dalawang bata. Walang kaalam-alam ang babae na naibalik na ang sanggol sa tamang ina, kaya akala nito na yung pinapalaki pa rin niya ay ang anak ng kaibigan. Dahil dito hindi niya ito trinato ng maayos at madalas niya itong pagalitan o parusahan sa kaunting bagay lang. At ganito ang naging buhay ng bata hanggang sa 18 years old siya. Ang akala niya na yung kasama niyang bata sa bahay ay hindi niya anak, pero ang totoo ito ang tunay niyang anak. At ang anak ng kaibigan ang palagi niyang inaalagaan at pinupuntahan sa bahay nito araw-araw dahil iniisip nito na ito yung tunay niyang anak. Minsan pa nga ay pinapagalitan nito ang dalaga sa harap ng ina. Akala niyang tunay nitong ina bilang paraan para maibuhos ang galit niya sa babae. Hindi niya alam sa mata ng babae isa siyang kahabag-habag at katawa-tawang tao dahil alam ng babae ang lahat, pero pinili niyang huwag ibunyag ang totoo. At hinintay niyang makita ang reaksyon ng kaibigan kapag nalaman nito ang buong katotohanan. Ang dahilan kung bakit binalak na ipagpalit ng kaibigan ng kanilang anak ay para palakihin ang kanyang anak sa labas at ipamana dito ang bilyong yaman ng babae. Pero sa kabutihang palad, agad nitong natuklasan ng babae at naibalik niya ang mga anak sa tamang lagayan. Bilang paghihiganti, nagplano siya na sa 18 years old ng kanyang anak sa mismong seremony ay lilipat niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa pangalan ng anak niya. Nang marinig ito ng kaibigan, sobrang excited ito, kaya agad nitong binalak na akuin ang dalaga bilang kanyang anak sa harap ng lahat sa araw ng kasiyahan. Sa araw ng party, dumating siya kasama ang anak niya na may sugat at pinagalitan siya ng babae sa kanyang ginawa. Dahil parehong ipinanganak sa parehong araw ang dalawang bata at hindi tamang pagalitan ng isang bata sa mismong kaarawan nito. Pero binaliwala ito ng kaibigan at pasaring nitong sinabing hindi kayang pantayan ng anak niya ang anak ng babae. At ang paglilingkod ng anak niya bilang katulong ng anak ng babae ay isa ng malaking pribilehiyo. Habang sinasabi niya ito, aksidente niyang napansin ang sugat sa daliri ng inaakala niyang anak. Bigla siyang lumapit at kunwaring nag-alala at pinagbintangan pa niya ang babae na pabaya at hindi karapat-dapat maging ina. Pinaliwanag ng babae na simpleng galos lang iyon at hindi naman malala. Sa katunayan, ng anak ng kaibigan ay may malaking binda sa kamay, pero sinagot siya ng kaibigan na magkaiba ang dalawang bata. Halos masabi na nito ang lihim ng nakaraan, buti na lang at agad napigilan ng kanyang kapatid. Doon lang niya napagtanto na muntik na siyang madulas. Tinawanan siya ng babae at sinabi baka isipin ng ibang tao na siya ang tunay mong anak, na ikinagulat naman ng dalawa. Agad nagbago ng usapan ng kaibigan at nagtanong tungkol sa paglipat ng yaman. Nang marinig nilang ipapamana ito sa dalaga, parehong umiti ang magkapatid. Akala nila ay umaayon ang lahat sa plano nila at biglang tumawag ang doktor. Lumabas na pala ang resulta ng paternity test dahil request pala ito ng babae para tuluyan na makuha ang yaman ng kaibigan. Nagsimula na ang salo-salo, umakyat ang babae sa entablado at sinabi na napakagaling ng kanyang anak kaya ipapasa niya rito ang posisyon bilang CEO ng kumpanya. Palakpak ng palakpak ang kaibigan na ipinagtataka ng ilang bisita dahil parang may kakaiba sa kanya. Pero wala itong pakialam at sa isip niya, hawak ng kapatid niya ang paternity test. At pumunta sa anak ng kaibigan at sabay sabing tawagin mo akong mama, at nagulat ang lahat sa narinig.